3 a.m. na naman. Ang oras ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang oras ng mga lihim na ayaw ng muling mabunyag. Ngayon, bubuksan natin muli ang pinto ng gabi at pakinggan ang mga sigaw ng katahimikan. Welcome sa Kwentong 3 a.m. Ako si Rina, 21 years old. And I used to rent a small room sa isang lumang boarding house malapit sa universidad sa Ormoc City. College pa lang ako noon, second year, night shift student. Kaya madalas umuwi ako ng mga alas 12 ng gabi galing sa review or group work. Ang kwarto ko maliit lang. May kama, may electric fan at isang bintana na nakaharap sa kalye. Pero ang kakaiba sa kwarto ko, diretso sa pinto ang paanan ng kama. Kumbaga, pag nakahiga ka, nakatapat ang paa mo sa mismong labas ng pinto. Naalala kong tinutokso pa ako ng isa kong roommate. "Uy Rina, bawal yan ha," sabi ng matatanda. Pag nakaharap ang paa mo sa pinto, parang inaanyayahan mo raw ang kamatayan. Napangiti lang ako noon. Hindi ako pala paniwala sa pamahiin. Ang sa isip ko lang, mas maginhawa ang hangin pag ganyan. Isang gabi, galing ako sa late night study session, mga 1 a.m. na. Tahimik na tahimik sa buong boarding house. Pati yung kapitbahay kong laging nagvivideoke, tulog na. Sobrang pagod ko kaya hindi na ako nagpalit, diretso na higa. Habang nakapikit ako, may narinig akong mahina pero malinaw na kaluskos sa labas ng pinto. Akala ko pusa lang. Madalas kasi may ligaw na pusa sa compound. Pero ilang segundo lang, may marahang kumakatok. 3 beses. Hindi ko pinansin kasi baka si Ate Nena, yung landlady, nagche-check lang. Pero pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ulit. This time, mas malakas. Pagbukas ko ng mata, napansin kong bukas ng kaunti yung pinto ko. Hangin lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Pero wala namang bintanang bukas. Tumingin ako sa mga paanan ko at doon ko napansin, may anino sa labas ng pinto. Hindi gumagalaw, nakatayo lang. Hindi ko makita ang mukha kasi madilim ang hallway, pero ramdam kong may nakatingin sa akin. Bigla akong nanginig. Pinilit kong igalaw ang katawan ko, pero parang naparalyze ako. Hindi ako makasigaw, hindi rin makagalaw. At doon ko naramdaman may mabigat na humawak sa paa ko. Mainit, mabigat, parang kamay ng tao. Naramdaman kong dahan-dahang hinihila pababa ang mga paa ko, papunta sa direksyon ng pinto. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses, hanggang sa may boses na bumulong sa tenga ko. Pagkasabi nun, bigla akong nakagalaw. Napabalikwas ako ng bangon at nakita kong sarado na ulit ang pinto. Pero sa sahig, may mga bakas ng basang paa, papalayo. Kinabukasan, kinuwento ko sa landlady. Tahimik lang siya nung una, tapos sabi niya, "Anak, wag mo nang ulitin yan. Yung dati kasing nakatira dyan, ganyan din ang posisyon ng kama niya. Isang gabi, inatake sa puso. Nung dumating ang mga tao, yung katawan niya nakalawit ang paa palabas ng pinto." Napakapit ako sa upuan. Simula nun, inilipat ko agad ang kama ko sa kabilang pader kahit masikip na. At sa tuwing dumadaan ako sa pinto tuwing gabi, ramdam kong may malamig na simoy ng hangin na parang dumadaan mula sa labas. Hindi ko na muling tinutok ang paa ko sa pinto. Hindi na rin ako nagtanong kung sino yung humila sa akin. Pero minsan, pag tulog ako, naririnig ko pa rin ang 3 katok. Parang paalala lang na sa tuwing natutulog ka na nakaharap ang paa sa pinto, may ibang nakatingin at baka sa susunod na gabi, hindi lang siya manonood. This experience of mine happened last November 2013. A day before my 24th birthday, at ilang araw lang pagkatapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda sa Visayas. That time,
Me and my husband were staying sa bahay ng kuya niya sa Talisay City, Cebu. So yes, andun talaga kami sa area kung saan tumama yung bagyo. Dahil din sa bagyo, nawalan ng kuryente sa buong lugar. Ang daming punong natumba at mga poste na nasira, kaya halos 3 araw kaming walang kuryente. Nung gabi ng November 9, nagiinuman yung asawa ko at kuya niya. As usual kasi pareho silang seaman at first time nilang nagkasabay ng bakasyon. Ako naman at yung asawa ng kuya niya, nakisali na rin kasi sobrang dilim, brown out pa at wala namang kaming magawa. Habang nagkwekwentuhan kami, biglang nagkwento ng mga multo yung kuya niya. Lalo na daw yung mga spirits na nakatira sa bahay nila. Hindi lang isa, kundi isang buong pamilya ng mga multo. Sabi pa niya, yung kwarto na tinutuluyan namin ng asawa ko, yun daw ang pinaka-haunted sa bahay. Hindi naman ako masyadong natakot kasi to be honest, nararamdaman ko rin. Hindi ko sila nakikita pero minsan pag may mga naririnig o presence na parang may ibang tao. Tapos sabi ng kuya niya, nagpapakita lang daw yan sa mga taong hindi naniniwala. At that time, I just laughed it off. Pero pagkatapos ng gabing yon, nagbago talaga pananaw ko. May routine ako na matulog tuwing hapon. Yung tinatawag nating siesta time. At alam ng asawa ko na dapat gisingin niya ako bago magdilim kasi mabilis akong matakot, lalo na pag brown out. Noong November 10, sinabi ko sa kanya na matutulog ako sandali. At pinakiusapan ko siya na gisingin ako bago maggabi. Pero siguro nakalimutan niya. Pagkagising ko, madilim na. At ang una kong naramdaman, parang may tao sa loob ng kwarto. Akala ko asawa ko, kaya hindi ako agad bumangon. Pero nung dumilat ako lang mag-isa. Kinilabutan ako bigla. Pinilit kong kumalma, pero paglingon ko sa pinto, may itim na anino ng isang batang lalaki, mga 5 o 6 years old, nakatingin lang sa akin. Nakahawak siya sa doorknob, parang nilalaro ito, binubuksan, sinasara. Kita ko talaga gumagalaw. Hindi pwedeng hangin kasi walang hangin, walang bukas na bintana. Doon na ako napaiyak. Alam kong hindi ako nag-iisa. Sumisigaw ako, tinatawag ko asawa ko paulit-ulit pero walang sumasagot. Naririnig kong nagtatawanan pa sila sa baba, tuloy ang inuman nila. Mga 5 hanggang 10 minuto akong umiiyak, yakap ang unan, nakasiksik sa sulok ng kama. Tinakpan ko yung ulo ng unan, umiiyak at sumisigaw ng tulong. Ang huling natatandaan ko, nandyan na sa tabi ko ang asawa ko. Hinila niya ang unan sa mukha ko at nung makilala ko siya, niyakap ko siya ng mahigpit. Pero habang hinihila niya ako palabas ng kwarto, sumisigaw pa rin ako. "Wag! Andyan siya! Nandyan siya sa pinto!" Mas malakas siya sa akin, kaya para akong bata na buhat-buhat palabas ng kwarto. Paglabas namin, binigyan niya ako ng basong tubig. Nanginginig pa rin ako habang umiiyak. Tinanong nila ako kung anong nangyari. Ang sabi ko lang paulit-ulit, hindi ako makalabas kasi may tao sa pinto. Nagtinginan lang sila at nag-usap sa dialect na hindi ko ganoong maintindihan. Kinagabihan, nag-decide yung asawa ko na sa hotel na lang kami matulog. Ayaw na niyang i-risk na matulog ulit ako doon. Kinabukasan, dumating ang parents ng asawa ko. May dala silang mga pangontra, asin, rosaryo at kung ano-anong dasal. Pinagwiwisikan ng asin yung buong bahay habang nagdadasal. Nilagyan din ng rosaryo ang bawat pinto. Pagkatapos nun, hindi na ako muling natulog mag-isa sa kwarto na yon. Tuloy pa rin naman ang siesta ko, pero siguradong may tao lagi sa tabi ko. Kasi hanggang ngayon, ramdam ko pa rin na may nanunood at ayokong makita ulit yung batang yon na nakatayo lang sa pinto, naghihintay. Galing ako sa bahay ng kaibigan ko sa Molino noong gabing yon. Hindi ko sana balak umuwi ng ganoon ka-late. Pero ang daming kwento, daming tawanan at bago ko namalayan,
11:15 PM na pala. Okay lang, sabi ko sa sarili ko. Daang hari lang naman ang daan pa uwi. Straight road, mabilis, walang traffic. Paglabas ko ng village nila, doon ko unang naramdaman ang kakaiba. Hindi yung normal na katahimikan, kundi yung tahimik na may bigat. Tahimik na kahit usok ng kotse mo parang may tunog. Pero dahil galing ako sa masayang inuman at kwentuhan, hindi ko na ininda. Pagdating ko sa Daang Hari, halos ako lang ang sasakyan na dumadaan. Malalayo ang pagitan ng streetlights, kaya madalas puro itim lang ang nakikita ko sa harapan. Binuksan ko ang radyo pero puro static lang, parang walang signal ang buong highway. Habang nagmamaneho, napansin kong humihina ang ilaw ng headlights ko. Hindi naman umulan, hindi naman ako naka-high beam. Pero pakonti ng pakonti ang liwanag at habang lumalabo, may nakikita akong mga anino na dumaraan sa beam ng ilaw. Hindi mabilis, parang dahan-dahang humaharang at umaalis. Sinabi ko sa sarili ko, pagod ka lang, kaya binilisan ko ng kaunti. At doon siya biglang lumitaw. Isang babae, nasa gitna ng kalsada. Puting-puti ang suot, mahaba ang buhok at nakayuko ang ulo na sobrang baba na parang halos pigtas ang liig. Todo preno ako. Umusog ang katawan ko sa seatbelt sa lakas. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Parang naghihintay. Hindi ko alam bakit pero biglang pumasok sa loob ng kotse ang amoy ng basang lupa. Yung amoy ng sementeryo kapag kakaundas ng ulan. Kahit sarado ang bintana, ramdam ko ang lamig na parang may bumubuga sa batok ko. Sa harapan ko, nakatayong hindi gumagalaw ang babaeng puti, pero ang kamay niya, unti-unting itinuturo ang pinto ko. Doon ko narinig ang tunog. Mahina, paulit-ulit. Parang pag-ungol ng bata na napakalayo. Pero nasa loob lang ng kotse. Hindi ko alam paano ako nakapagsalita, pero napabulong ako ng nanginginig. Hindi po ako papara. Dadaan lang ako. At doon tumigil ang lahat. Tapos dahan-dahan siyang tumalikod, pero hindi umaangat ang ulo. Tumabi siya sa gilid ng kalsada, parang pinapalampas ako. Huminga ako ng malalim, pinatakbo ko ng mabilis ang kotse. Hindi ko siya gustong tingnan, pero napatingin ako sa rearview mirror. At doon ako mas natakot, kasi hindi siya naglalakad pabalik sa gitna ng kalsada. Nakatayo lang siya, pero ang anino niya, unti-unting lumalapit sa direksyon ng kotse ko, kahit hindi gumagalaw ang katawan niya. Pagdating ko sa unang spotlight, bigla na lang. Isang bagsak lang sa likod ng kotse, pero para bang may tumalon mula sa itaas. Pag-uwi ko, kahit nanginginig ako, tiningnan ko ang likod ng sasakyan at nandoon ang marka. Isang marka ng kamay, itim, parang putik. Pero hindi yun ang pinaka nakakakilabot. Yung kamay na yun, 3 lang ang daliri. Simula ng gabing yon, hindi na ako dumadaan ng mag-isa sa Daang Hari. Kahit nagaling pa ako sa bahay ng kaibigan. Hindi mo kasi alam kung sino o ano ang pwede mong makasabay pa uwi.